Ang lahat ng pangalan, lugar, at pangyayaring mababanggit sa palabas na ito ay katang-isip lamang. Anumang pagkakahalintulad sa tunay na tao, buhay man o patay, o aktwal na pangyayari ay pawang nagkataon lamang. 10 taon na ang nakalipas mula nang magkaroon ng dungeon break sa mundo. Marami ang nasawi at maraming lugar ang nasira dahil sa biglaang paglabas ng mga halimaw. Kasabay nito, lumitaw din ang mga kapangyarihan ng tao. Nagkaroon ng iba't ibang class, mula F-class hanggang legendary class. Ngunit wala pang nakakaalam kung may mas mataas pa dito. Bawat tao ay may kanya-kanyang kakayahan. May tank, mage, assassin, healer, archer, swordsman, warrior. At ang huli, jobless, ibig sabihin ay ordinaryong tao lamang. Kasalukuyan, taon 2035. Sa panahong ito, nakabawi na ang mga tao mula sa pagkasira at nakabangon na mula sa pananalasa ng mga halimaw. Ngunit malaki na ang ipinagbago ng mundo. Mas mabilis kang magkakapera kung isa kang hunter na may malakas na class. Dahil ang makukuha mula sa mga dungeon ay may napakalaking halaga. Sa kasalukuyan, 10 pa lamang ang kumpirmadong may legendary class at isa rito ay mula sa Pilipinas. Siya rin ang may-ari ng Hunter Association. Ang ating bida. Ito si Juan, nasa loob ng dungeon. Hindi siya hunter, kundi tagapulot at tagadala ng kagamitan ng mga hunter. Ang turing sa kanya ng mga kasama ay basura dahil isa lamang siyang jobless. Bata pa lamang siya nang mamatay ang kanyang mga magulang dahil sa mga halimaw. Basanaan at tanging bunsong kapatid na lang ang natitira sa kanya. Kahit delikado ang kanyang trabaho, wala siyang magawa dahil hanggang grade 5 lang ang natapos niya. Bilisan mo! Ang bagal mo naman kumilos! Sigaw ng isang hunter habang kinukutya siya. Habang nag-iikot, napansin niya ang isang chest na nakatabi sa gilid. Sinabi niya ito sa mga hunter, ngunit binaliwala lang siya. Dalhin mo na lang yan, bagay yan sa'yo basura, sabat ng isa. Walang imik si Juan at binuksan ito. Isang kalawangin na itak ang laman. Sa isip niya, malaki pa rin ang halaga nito at magagamit niya ito para magsibak ng kahoy. Paglabas ng dungeon, binayaran siya ng 300 piso. Malaking bagay na sa kanya. Habang nagtatawanan ang mga hunter, alam niyang niloloko siya. Ngunit wala siyang magawa dahil isa lang siyang ordinaryong tao. Habang pauwi, tinitignan niya ang itak at napansin ang mga ukit na baybayin. Nagtataka siya kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi kalayuan, nagkaroon ng dungeon break. Agad itong pinuntahan ng mga hunter at naselyuhan na nila, ngunit hindi nila alam na may isang halimaw pa ang nakatakas. Isang dambuhalang wolf, patungo mismo kung nasaan si Juan. Walang kamalay-malay si Juan na may paparating na panganib. Sa bakanteng lote, napansin niyang may gumagalaw sa halamanan. Huminto siya para usisain, ngunit biglang tumalon patungo sa kanya ang napakalaking halimaw at kinalmot siya sa dibdib. Tumilapon siya sa malayo, duguan at halos wala ng lakas. Paano? Bakit may halimaw dito? Bulong niya sa sarili habang papalapit ang halimaw. Habang nanghihina, sumagi sa kanyang isipan ang kanyang bunsong kapatid. Naalala niya ang itak sa kanyang bag at pilit itong kinuha, kahit halos hindi niya maiangat. Nakahandusay siya sa sahig, dumadaloy ang kanyang dugo sa mga ukit na baybayin sa itak. Bigla itong nagliwanag at tumigil ang oras. Isang sistema ang lumitaw sa kanyang harapan. Mabuhay! Na-activate mo na ang bakunawa. Magsisimula na ang pagproseso. Kumalat ang liwanag sa buong katawan niya. Naghihilom ang lahat ng sugat. Nagbago ang anyo ng itak. Naging double blade bakunawa. Naglalabas ng asul na liwanag. Tumayo siya at naramdaman ang malakas na daloy ng kapangyarihan. Process completed. One Manhus class, unknown level, 25. Job, warrior. Assassin race, human gender, male age, 21. Height, 5 feet 10 inches. Weapon, dual shadow blades. Bakunawa, glowing blue edge. Special trait, adaptive combat instinct. Mabilis matuto at umangkop sa laban. Skills, shadow step. Mabilis na teleport sa maikling distansya, Bakunawa strike. Ultimate skill, dark, water, lunar. Cooldown. Once per battle.
Sinubukan ni Juan ang Bakunawa strike habang nakatigil pa ang oras. Isang malakas na pagsabog at bugso ng asul na liwanag ang kumalat sa paligid. Paglipas ng ilang segundo, naiwan ang marka ng isang dambuhalang dragon sa sahig at unti-unting nalusaw ang halimaw. Natigilan siya nang bumalik sa normal ang paligid at napansin niyang nasira niya ang buong lugar. Wala akong pambayad dito, isip niya, at agad na umalis. Bumalik din sa normal na anyo ang Bakunawa, muling naging ordinaryong itak. Dito, nagsimula ang paglalakbay ni Juan upang maging isang ganap na hunter. Pag-uwi ni Juan, nadatna niyang natutulog na ang kanyang kapatid. Sa isip-isip niya, kunting tiis na lang, makakaahon na tayo sa kahirapan. Humiga siya at tinawag ang sistema. Agad itong lumitaw, nagpakilalang, "Ako ang sistemang bayan." Ipinaliwanag ng sistema na ito ay natatanging awakening na nabuhay sa pamamagitan ng dugo ng Sogo. 10 taon na ang nakalilipas nang ito ay lumitaw, ngunit nakatulog ng mahabang panahon at ngayon lamang muling nagising. Nagtaka si Juan at tinanong kung anong ranggo siya nabibilang, ngunit sinabi ng sistema, "Processing. Unknown." Hindi pa mabubuksan hanggat hindi nakukumpleto ang buong kapangyarihan ng Bakunawa. Sa kasalukuyan, 5% pa lamang ang na-activate. Nagulat si Juan. Kung 5% pa lang ang na-activate, bakit napakalakas na ng kanyang nararamdaman? At doon, lumabas sa harapan niya ang kanyang status window. Name, Juan Manhus. Age, 21. Class, Warrior/Assassin. Level, 25. Rank, Unknown. HP, 2,750. MP, 1,200. Strength, 85. Agility, 110. Intelligence, 70th. Endurance, 90th. Luck, 35th. Attack power, 310. Critical rate, 28%. Evasion, 22%. Defense, 150. Speed, 175. Mga kakayahan. Shadow Step. Isang mabilis na galaw na nagbibigay ng critical chance. At ang ultimate na Bakunawa strike, isang makapangyarihang atake. Sa level 100, may pagkakataon siyang mag-class evolve papunta sa Shadow Reaper. Nagulat si Juan sa kanyang nakita. Kung ganito nakalakas ang kanyang kakayahan, sigurado siyang pagkabukas ay makakakuha agad siya ng license para makapasok sa dungeon at kumita ng malaki. Sa isip-isip pa niya, tiyak na Class B o Class C siya kapag makakuha na ng lisensya. Sa kabilang banda samantala, dumating ang mga hunter sa lugar kung saan naganap ang awakening. Natagpuan nila ang isang Class B wolf monster na patay na. Ngunit mas nakapagtataka, sa lupa ay may bakas ng isang dragon. Nagtanong sila, paano nangyari ito? Isang Class B hunter kaya ang may gawa? Hindi. Iisang atake lang ito dahil walang bakas ng labanan. May nag-isip, kung ganoon, Class A o baka Class S. Natigilan sila dahil sa Pilipinas, iisa lang ang kilalang Class S o Legendary Hunter. Mabilis na kumalat ang balita sa buong Hunter Guild at nang makarating sa Grand Headmaster ng Hunter Association, napangiti ito at nagsabi, sa wakas, ipinag-utos ng iba't ibang guild masters na hanapin ang misteryosong hunter. Boyax ng BCG Guild, Baby Ama ng BSL Guild, Maria ng Marites Guild, Manny ng Pacquiao Guild, at Martin ng Tingog Guild. Lahat ng malalaking guild sa Pilipinas gumalaw para hanapin ang ating bida. Kinabukasan, nagtungo si Juan sa Hunter Association upang magparehistro. Pagpasok niya, agad siyang hinarang ng 2 bantay. Pinagtawanan siya, inaalala ang dati niyang mga pagkabigo. Ngunit nang hawakan siya ng isa, agad nitong naramdaman ang matinding presensya ni Juan. Kaya bigla niya itong binitawan, nanginginig sa takot. Pinapasok si Juan at dinala sa testing room. Doon, pinahawak siya sa isang malaking kristal. Sa una, walang lumabas na liwanag. Halos batikusin na siya ng tagapangasiwa. Ngunit biglang kumislap ng napakalakas ang kristal. Ikinagulat ng lahat. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang resulta. Ibinigay kay Juan ang kanyang license, ngunit nakasaad dito ay Class F.
Nadismaya si Juan, ngunit ngumiti pa rin. Ang mahalaga, makakapasok na siya sa dungeon at makakapagsimula na siyang kumita. Lumabas siya sa gusali, masaya, parang batang nagyayabang. Sa isip niya, sa wakas, hindi na ako jobless, isa na akong hunter. Ngunit sa kabilang banda, nagtataka ang babaeng tagapangasiwa. Hindi niya maintindihan ang kapangyarihan na sagap ng kristal, kaya binigyan niya si Juan ng F license. Sa tingin niya, Class C, B o mas mataas pa ang tunay na ranggo niya. At napagdesisyunan niyang ipaalam ito sa mismong head ng Hunter Association. At dito nagsisimula ang bagong yugto ng ating bida. Si Juan, ang jobless na ngayon, isa ng ganap na hunter. Ang tagapangasiwa ay tumungo sa headmaster upang ipakita ang analysis. Ipinaalam niya na si Juan ay isang ordinaryong kabataan na paulit-ulit na nabigo. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, may lumabas na kakaibang kulay sa crystal habang sinusubok nitong pumasok sa Hunter World. Hindi maintindihan ng sistema ang kanyang kapangyarihan, kaya binigyan siya ng rank F license. Nakangiti ang matandang headmaster. Baka sa kanyang anyo ang karunungan at kapangyarihan na hindi ordinaryo, at ipinasiya na hayaan muna si Juan tignan kung nararapat bang baguhin ang kanyang ranggo. Si Juan ay naglakad patungo sa isang dungeon class E. Habang nagmamasid sa paligid, narinig niya ang mga usap-usap ng mga marites. Nagsasabing may utos ang iba't ibang guild na hanapin ang lalaking nakasira sa bakanting loot. Kinabahan si Juan at naisip na baka siya ang pagbabayarin sa pinsalang nagawa niya. Agad siyang naglakad palayo, iniisip na kailangan muna niyang magtago at mag-ipon upang mabayaran ang mga nasira niya. Sa dungeon gate, naghahanap si Juan ng makakasama. Bago makapasok, kailangan ng 4 na miyembro at bawal ang mag-isa maliban kung may permit mula sa Hunter Association o ikaw ay rank A. Hindi siya pinapansin ng ibang hunter. Iniisip nilang magiging pabigat siya. Wala silang ideya na mas malakas siya kaysa sa kanila. Sa hindi kalayuan, may tumawag sa kanyang pangalan. Nang linggunin niya ito, agad niyang nakilala ang kanyang kababata. Ang kababataan niya ay isa ng Hunter rank E at ang kanyang ama ay rank A. Lumapit ang kababata at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa dungeon. Ipinaalam ni Juan na naghahanap siya ng makakasama. Ngumiti ang kababata at inanyayahan siyang sumama sa kanilang grupo. Sinasabi na kulang pa sila ng isang miyembro. May kasama silang rank C. Kaya pumayag si Juan, iniisip na sa ganitong paraan kikita rin siya ng malaki. Pagpasok nila sa dungeon, biglang lumabas ang sistema. Unang pagsubok, pumatay ng 100 halimaw. Tiningnan ni Juan ang kanyang mga kasama. Ngunit siya lamang ang nakakakita ng nasabing impormasyon. Ilang minuto ang lumipas at wala pa siyang napapatay dahil sa bilis at husay ng kanyang mga kasama. Hindi niya maipakita ang kanyang kakayahan dahil natatakot siyang mabunyag na siya ang nakasira sa bakanting loot. Ang rank C assassin na kasama niya ay mabilis, maingat, at maayos sa galaw. Hanggang sa narating nila ang dungeon boss gate, wala pa ring napatay si Juan. Sumasang-ayon ang kanyang mga kasama na pumasok sa loob ng dungeon boss. Pagbukas ng pinto, walang nakita sa loob, tahimik ang paligid. Biglang nagsara ang pinto at naglabas ng babala ang sistema. Babala, dungeon error. Babala, dungeon error. Sumigaw si Juan sa kanyang mga kasama at napaluhod sila sa lakas ng presensya sa paligid maliban kay Juan. Biglang lumabas ang isang portal at sa gitna nito lumabas ang isang lich monster, rank B. Sa labas ng dungeon, nagkagulo ang ibang hunter. Ipinaalam ng tagapagbantay na tawagin ang mga hunter na rank B pataas dahil kapag may dungeon error, siguradong pagmumulan ito ng dungeon break. Hindi maaring pumasok o makalabas ang kahit na sino hanggat hindi natatalo ang boss. Mas malakas ang halimaw sa dungeon error kaysa sa karaniwang ranggo. Ang rank B boss ay parang rank A ang lakas sa ordinaryong dungeon. Sa loob ng dungeon,
Nagtaka si LJ kung bakit may rank B boss sa isang rank E dungeon. Ipinaalam ng isang kasama na dungeon error ito. Pinilit ng assassin na tumayo at sabihin sa iba na tumakas, ngunit muling bumagsak ang tuhod sa sahig dahil sa lakas ng pressure, patunay na napakalakas ng kinakaharap nila, bakas ang hirap sa mukha. Lumakad si Juan patungo sa Lich. Nagtataka ang kanyang mga kasamahan kung ano ang nangyayari. Bakit si Juan ay nakatayo at nakakapaglakad pa na parang walang pressure? Sa isipan ni Juan ay pagod na ata ang kasamahan niya. Kaya nakaluhod kaya siya muna ang bahala. Walang kaalam-alam ang ating bida na nagpapalabas na pala ang Lich ng dominant power. Paglapit niya, sinabi niya sa Lich, "Hoy boto-boto, ako ang makakalaban mo." Tinawag niya ang kanyang sandata, Bakunawa Double Blade. Nagalit naman ang Lich sa sinabi ni Juan at inactivate ang necromancy ability. Nagharapan na nga si Juan at ang Lich. Kaagad nagpalabas ng necromancy ang Lich. Sumulpot ang napakaraming kalansay na bumangon mula sa lupa. Handang-handa rin ang ating bida. Hawak ang kanyang double blade, Bakunawa. Samantala, sa labas ng dungeon ay dumating ang reinforcement. Si Manny, ang guild master ng Pacquiao Guild. Manny, bakal na kamay. Edad, 46, class, Hunter, Champion. Level, 230. Rank, a Second Awakened. Guild Master, Pacquiao Guild. HP, 32,500. MP, 12,000. Strength, 450. Agility, 520. Intelligence, 210. Endurance, 470. Luck, 180. Attack, Power, 1,850. Critical rate, 42%. Evasion, 38%. Defense, 720. Speed, 510. Signature skills, Fist of the Wild, nakakamatay na suntok na may mataas na crit rate. 8 Limbs Barrage, sunod-sunod na combo strikes, multi-hit. Champion's Instinct, plus 30% evasion at kalaban detection. Lionheart Aura, plus 25% attack at defense buff sa party. Pack Beast Tamer, kakayahang tumawag ng natalong halimaw. Ultimate, Knockout Shot, critical guaranteed. May 15% chance ng instant KO kahit sa boss. Pagdating niya, tinanong ni Manny ang bantay kung may mga tao pa sa loob ng dungeon. Sagot ng bantay, 4 ang pumasok at 1 lang ang rank C. Napailing si Manny. Alam niyang halos imposibleng mabuhay ang sino mang rank C sa harap ng isang error dungeon boss. Aniya sa kanyang sarili, malamang lahat sila'y masasawi. Kailangan nating maghanda sa isang dungeon break. Utos niya. Sa loob ng dungeon, nagulat ang lahat sa nakita nila. Si Juan, na akala nila'y pinakamahina, ay tila nag-i-enjoy pa sa laban. Pinagpapatay niya ang mga kalansay at bawat isa'y nagliliyab ng asul na liwanag bago madurog. Tumatawa pa ito habang hinahamon ang Lich. Sige pa, yan lang ba ang kaya mong ilabas? Walang may alam kung bakit tuwang-tuwa si Juan. Sunod-sunod ang level up mula sa sistema. Bawat kalansay na kanyang pinapatay ay nagbibigay ng malalaking experience points. Parang siya pa mismo ang halimaw. Nagkatinginan ang kanyang mga kasama, hindi makapaniwala. Ang akala nilang pinakamahina ay mas nakakatakot pa sa mismong Lich. Matapos ang ilang minuto, biglang naglabas ng bagong abiso ang sistema. Mabini, nakapatay ka na ng 100 halimaw. New skill unlocked. Rank, Legendary Level 1. Skill name, Shadow Plunder. Epekto, kapag pinatay niya ang isang kalaban, maaari niyang nakawin ang isang random skill nito. Limitasyon, gumagana lamang sa dungeon boss. Maaaring gamitin ng 1 beses kada 3 araw. Napatigil si Juan at napangiti. Sa kanyang isipan, isang cheat na sistema, panalo. Mas lalo pa niyang pinag-igihan ang pagpatay sa mga kalansay. Ngunit napansin ng Lich na wala ng silbi ang kanyang mga hukbo. Kaya't hinigop nito ang lahat ng kalansay, pinagsama sa kanyang katawan. At naging napakalaking nilalang.
Agad umatake si Juan gamit ang Shadow Step at lumitaw sa likod ng Lich. Subalit naglabas ito ng barrier at sunod-sunod na fireball. Dahil sa kanyang bilis, naiwasan lahat ni Juan ang mga atake ng Lich. Nagtataka at nagugulat si LJ na sinasabi, "Hindi ko na masundan ang galaw ni Juan." Gulat na gulat ang assassin sa mga pangyayari at nagsabi, "Shadow Step, yan. Imposible. Kahit ako, wala pa akong ganyang skill." Samantala, ang magi ay nagpalabas ng barrier upang protektahan ang kanilang grupo mula sa banggaan ng kapangyarihan. Sa patuloy na palitan ng atake, muling lumundag si Juan. Nang magbitaw ng laser beam ang Lich, agad niyang ginamit ang Shadow Step at lumitaw sa itaas nito at pinakawalan ang ultimate niya. Bakunawa, strike! Isang malakas na pagsabog ang bumulaga at natakpan ng usok ang buong dungeon. Sa labas ng dungeon, biglang nagkulay asul ang dungeon gate, senyales na natalo ang boss. Nagulat ang lahat, lalo na si Manny. Imposible. Sino ang nakagawa nito? Sa loob, unti-unting lumuwag ang usok, ang Lich nalulusaw. At mula sa alikabok, nakatayo si Juan, hawak pa rin ang bakunawa. Ginamit ni Juan ang bagong skill Shadow Plunder. Lumabas muli ang sistema. New skill acquired. Skill, Necromancy, buhay ng anino. Level 1. Uri, itim na mahika, Shadow Command. Lakas, depende sa undead. Control, 3 undead sa kasalukuyang level. Mana cost, 1,050. Kasanayan, bumubuhay ng kalaban bilang sundalo. Maaaring bumuo ng sariling hukbo ng mga patay. Kahinaan, banal, liwanag na mahika times 2 pinsala. Ginamit ito ni Juan at agad inabsorb ang Lich at naabsorb niya nga ito ang una niyang alagad. Ngunit halos maubos ang kanyang mana, kaya napaupo siya sa sahig. Mabuti na lamang at natakpan ng usok ang kanyang kondisyon, kaya't hindi napansin ng kanyang mga kasama. Lumapit sila at nagtanong, "Ayos ka lang ba, Juan?" Pagkalapit nila, nakita nila ang bakas ng bakunawa at napagtanto na siya ang tinutukoy ng mga guild na pinapahanap. Agad namang hiniling ni Juan sa kanyang mga kasama na itago nila ang nangyari. Kung may magtanong, sabihin lang nila na pinagtulungan nila ang boss. Sinabi naman ng magi na hindi pwede ang dahilan niya. Kasi makikita ang bakas ng bakuna. Kaya binago ni Juan ang sasabihin. Nahimatay sila at may tumulong na misteryosong tao. Nagkatinginan ang grupo at tumango dahil sila man ay natatakot na rin kay Juan. Sa huli, lumabas ang isang Class B treasure chest puno ng kagamitan. Pinaghati-hatian nila ito at labis ang tuwa ng lahat. Paglabas nila, agad silang tinanong at gaya ng napagkasunduan, sinabi nilang may misteryosong nilalang ang tumulong sa kanila. Naguguluhan si Manny. Paano nakapasok ang taong iyon? Sino siya? Ilang oras ang nakalipas. Sa isang misteryosong lugar, isang assassin ang nag-ulat sa isang legendary hero. Natagpuan ko na siya. At heto ang nangyari. Pagkarinig naman nito sa buong pangyayari, ngumiti ang bayani at sinabi, "Napaka-interesante ng batang ito." Iniisip ni Juan kung magkano ang kikitain niya mula sa mga nakuha niyang kagamitan. Nagtanong siya sa kaklase niyang si LJ kung may alam ba itong lugar na pwede niyang ibenta ang mga item. Nag-isip si LJ at sinabi na may alam siya. Isang malaking pamilihan kung saan siguradong bibigyan siya ng mataas na presyo dahil mataas ang grade ng mga nakuha nila. Pumunta sila sa Palawan Mighty Trading, isa sa pinakamalaking pamilihan sa Pilipinas kung saan bumibili at nagbebenta ng mga equipment. Nagulat si Juan sa laki at lawak ng lugar. Ngayon pa lamang kasi siya nakapasok sa ganitong pamilihan. Kinausap ni LJ ang isang babae na tagapangasiwa at ipinaalam na may dalang mga gamit silang ibebenta. Nang makita ng babae ang mga high-grade na kagamitan, nagulat siya at sinabi na tatawagin niya ang manager. Makaraan ng ilang minuto, dumating ang isang pandak na matanda na nagpakilala bilang Manager Pisot. Pinasama sila sa isang malaking silid na parang VIP room. Napakaganda at eksklusibo. Sinabi ng matanda na dito sila mag-uusap dahil malaki ang halaga ng mga dala nila.
Tinanong niya kung ano ang una nilang ibebenta. Sagot ni Juan, 30,000 ginto muna. Biglang lumabas sa kamay ng matanda ang calculator. 20 milyon pesos. Sagot ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Juan. Hindi ako makapaniwala. Magkano nga ba talaga? Sinagot naman ito muli ng matanda. 20 milyon. Ipinakita ni Juan ang Starfall ring. Nagulat si Manager Pisot at nagtanong kung saan nila nakuha ang ganitong klase ng item. Pinagkamalan pa silang nagnakaw. Kaya ipinaliwanag ni LJ na galing ito sa dungeon na kanilang pinasok. Bagamat may pagdududa sa isipan ni Pisot, binaliwala na lang niya ito. Sinabi niya na sa kalidad ng singsing, aabot ito sa halagang 30 milyon pesos. Nanlaki ulit ang mga mata ni Juan sa narinig. Sinabi niya na iyon muna ang ibebenta niya dahil para sa kanya ay napakalaki na ng halagang iyon. Matapos ang negosasyon, binigyan si Juan ng VIP card bilang patunay na kapag pumunta siya rito, makakatanggap siya ng 5% discount sa mga bibilhin niyang item. Tinanong niya si Manager Pisot kung may alam siyang mga bahay na pwedeng bilhin. Sagot nito, oo. Ipinakita sa kanya ang mga pagpipili ang bahay. Nagulat si Juan sa presyo dahil napakamahal ng mga ito. Napili niya ang isang bahay na nagkakahalaga ng 35 milyong piso at sinabi niyang ibawas na lang ito sa kanyang kikitain mula sa mga ipinagbibili. Ayon sa manager, bukas na rin malilipat na sa kanila ang bahay. Nagpaalam na sila kay Manager Pisot. Nag-alok si Juan kay LJ na sumama muna sa kanilang bahay na barong-barong. Ngunit tinanggihan ito ni LJ dahil pagod pa siya mula sa paglilinis nila sa dungeon. Ibinigay ni LJ ang kanyang cellphone kay Juan at sinabing, tawagan lang siya kung may kailangan. Pag-uwi ni Juan, maraming dala siyang pagkain at sinabi na aalis na sila sa lugar dahil nakabili na siya ng bagong bahay at pwede na siyang mag-aral dahil may pera na sila. Natuwa ang kapatid niya sa narinig, ngunit biglang nalungkot nang maalala ang masasamang alaala sa lumang bahay. Ngumiti naman si Juan at sinabi, oo nga, sa bagong bahay natin ay pupunuin natin ng masasayang alaala. Ngumiti rin ang kapatid niya. Kinabukasan, pumunta na sila sa bagong bahay. Hindi makapaniwala ang kapatid at tinanong kung nanaginip ba sila. Sagot ni Juan, hindi, totoo ito. Tumakbo ang kapatid papasok sa loob ng bahay. Nagpasalamat si Juan kay Manager Pisot sa tulong at ibinigay sa kanya ang VIP card. Ang natirang pera ay 10 milyong pesos na lang dahil bumili siya ng mga masusuot na mga item. Nagpaalam na ang matanda at umalis. Tiningnan ni Juan ang cellphone at nagtaka kung paano ito gamitin. Nakita niya ang mukha ni LJ at pinindot ang call button. Sumagot si LJ at tinanong ni Juan kung kailan sila muling papasok sa dungeon. Sabi ni LJ, bukas, alas 8 ng umaga, magkita tayo sa ilalim ng SM Mall of Asia. Kinabukasan, sinabihan ni Juan ang kapatid na kumain na lang siya dahil marami pang pagkain sa ref. Sumagot ito ng copy sir, habang nanonood ng TV. Pagdating ni Juan, ay may bago silang kasama, isang D-rank hunter. Siya si Lugas, isang assassin. Ang papasukin nila ngayon ay isang E-rank dungeon. Habang papalapit sila, ay may nakaharang sa bungad ng dungeon. Sinabi nito na walang pwedeng pumasok. Tinanong naman ni LJ kung bakit, dahil para naman dapat ito sa lahat. Ngunit mayabang na sumagot ang lalaki. Kapag naapakan ng BCJ ang isang lugar, sila lamang ang may karapatan dito. Mayabang ang tono nito dahil isa itong C-rank hunter. Sumabat si Juan at sinabing paraanin sila. Sa isip-isip niya, kailangan niyang kumita ng maraming pera upang mabayaran ang nasirang bakanting lote. Ngunit ngumisi ang lalaki at sinabing, ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Samantalang isa ka lang na F-rank hunter, agad namang sumugot ang assassin. Ngunit mabilis itong nasangga ng may-abang na lalaki. Walang kwenta. Pareho nga tayong C-rank pero malayo ang agwat natin. Ipinaliwanag ng lalaki na matagal na niyang naabot ang tugatog ng C-rank at malapit na siyang maging B-rank. Samantalang ang assassin ay kakarating pa lamang sa antas na iyon. Ang mayabang, level 89. Ang assassin, level 63. Ito ang batayan kung anong ranggo ka nabibilang. Rank F, level 10 to 30. Rank E, level 31 to 60.
Rank C, level 61 to 100. Rank B, level 101 to 200. Rank A, level 200 hanggang 500. Dito nagkakaroon ng Second Awakening. Legendary, level 500 at isa pataas. Dito nagkakaroon ng Third Awakening, halos kapantay ng mga demigod. Hindi pa rin sumuko ang assassin at muling umatake. Ngunit nginitian lamang siya ng mayabang na lalaki. Tuturuan kita ng leksyon. Kung ano ang tunay na lakas ng isang C-rank. Nag-apoy ang kanyang mga kamay. Sinugod niya ang assassin habang patuloy na tumatawa. Gumamit ang assassin ng Shadow Claw, ngunit sinalubong ito ng Iron Fire Fist ng kalaban. Durog ang dagger ng assassin at siya ay tumilapon sa lupa. Habang nakahandusay, muli siyang sinalakay gamit ang Fire Solar Fist. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw, ngunit paghupa ng usok, nagulat ang lalaki. Isang kamay lamang ni Juan ang sumalo sa kanyang pinakamalakas na atake. Sabi ni Juan, "Porket mas mataas ang antas mo, dapat ka nang mangapi ng mahihina." Naggitngit ang lalaki at muling umatake gamit ang Iron Fire Fist. Ngunit naglaho si Juan gamit ang Shadow Step at bigla na lamang lumitaw sa kanyang likuran. Nagulat at napatanong naman ang lalaking mayabang, paano nangyari na ang isang F-rank ay ganun kabilis gumalaw? Sa galit, nagpalabas ito ng mas matinding apoy. Ngunit bigla, may lumabas mula sa dungeon, isang rank B hunter. Siya si Bitoy, anak ng isang mataas na opisyal ng BCJ. "Tama na!" sigaw niya. Agad tumigil ang mayabang, ngunit nag-iwan ng masamang tingin kay Juan bago sila umalis. Habang papalayo sila, nagtanong ang mayabang sa kanyang amo kung naabot na ba niya ang rank A. Ngunit halatang may galit sa mukha ni Bitoy. Sumagot ito ng hindi pa. Nagpatuloy silang naglakad papalayo. Ano ba ang problema ng mga taong yon? Bulong ni Juan. Tinanong siya ng kasamahan niya kung ayos lang siya. Sumagot siya ng ayos lang. Ngunit sa isipan ni LJ, gaano na nga ba kalakas si Juan? Isang kamay lang, nakayanan niya ang isang C-rank na atake na malapit ng maging B-rank. Sinabi naman ni Juan na pumasok na sila sa dungeon. Sa kanyang isipan, kailangan niyang makakuha ng maraming items para makabayad ng kanyang nasira sa bakanting lote. Pagpasok nila, lumabas muli ang sistema. Misyon. Pumatay ng 500 halimaw. Napangiti si Juan at sinabi sa kanyang kasamahan na paramihan tayo ng mapapatay. At bigla siyang naglaho. Nagulat sina LJ at ang assassin. Nililinis niya ang dungeon mag-isa. Ngunit napansin nila, wala rin si Lugas. Ayon sa assassin, hayaan niyo na. Sanay na siyang gumala. Sa kabilang banda, nagpulong ang mga guild. Pinag-usapan nila kung kaaway ba o kakampi si Juan. Sinabi naman ni Maria na mukhang hindi kaaway ang ating bida. Maria Guild Master ng Meritus Guild. Level 223 Second Awakening. Class, Swordman. Power, Echo of Command. Ang bawat salita ni Maria ay nagiging kapangyarihan. Effect. Kapag nag-utos siya, lahat ng miyembro ng guild sa paligid ay nakakatanggap ng plus 20% attack, plus 15% defense, plus 10% speed. Duration, 3 minutes. Cooldown, 30 seconds. Isang simpleng buff skill na nagpapakita ng kanyang leadership at suporta bilang guildmaster. Ultimate, Divine Gossip Strike. Pinagsasama ni Maria ang lahat ng gossip na narinig niya at ginagawang purong enerhiya. Sa isang malakas na pagsabog, tatama ito sa kalaban at winawasak ang kanilang depensa. Effect, deals massive true damage, ignores defense and resistance. Kung mamatay ang target, kumakalat ang epekto at tatama pa sa dalawang kalaban ng 50% damage. May 1-minute cooldown. Isang pamatay na ultimate na hindi lang pang one-shot, kundi pwedeng mag-chain damage sa iba. Nagsalita naman ang isa kung bakit daw ang ating bida ay nagtatago at hindi inilalabas ang tunay na pagkatao. Martin Guildmaster ng Tingog Guild. Level 245 Second Awakening. Class Mage, Power, Voice of Valor. Malakas at makapangyarihan ang tinig ni Martin, kaya't bawat sigaw niya ay nagdadala ng tapang at lakas sa kanyang mga kasama. Effect,
allies gain plus 25% attack power at plus 20% critical chance sa loob ng 2 minuto. Enemies within range are silenced for 5 seconds. Cannot cast skills. Cooldown, 40 seconds. Ultimate, Roar of the Guild Master. Sa isang higanting dagundong ng boses, pinuputol ni Martin ang katahimikan ng labanan. Ang alon ng kanyang sigaw ay parang lindol na dumudurog sa lahat ng nasa paligid at kung direct hit puting pumatay ng boss. Effect, deals massive AoE true damage. Scales with level times 1,500. All enemies hit are stunned for 5 seconds. Allies within range gain temporary invincibility for 3 seconds. Cooldown, 1 oras. Pang-clutch move sa matitinding laban. Sinabi naman ng isa, pagka ganon may masama talagang balak. Baby Ama Guildmaster ng BCJ. Level, 257 Second Awakening. Class, Warrior. Power, Iron Will. Dahil sa matinding tapang at disiplina, hindi basta sumusuko si Baby Ama. Effect, plus 30% physical attack at plus 20% defense habang nasa labanan. Kapag bumaba ang HP niya sa 20%, automatikong magbibigay ng plus 50% lifesteal sa loob ng 10 segundo. Cooldown, 1 minute. Ultimate, Crimson Execution. Ginagamit ni Baby Ama ang buong lakas ng kanyang espada at galit upang maglabas ng isang pamatay na atake. Isang napakalakas na slash ang ibinabagsak niya na parang guhit ng kidlat. Effect, deals colossal true damage to one target, level times 2,000 scaling. If the target is killed, Baby Ama gains plus 50% attack speed and plus 20% movement speed for 30 seconds. If the target survives, it will be inflicted with bleed, 10% max HP damage per second for 10 seconds. Cooldown, 5 minutes. Sumagot naman ang isa, kaya dapat pag-usapan natin to dahil hindi natin alam kung ano ang pakay niya. Boyax Guildmaster ng BSL. Level, 245 Segundo Awakening. Class, Assassin. Kakayahan, Anino ng Tabing, Shadow Veil. Ginagamit ni Boyax ang kapangyarihan ng dilim upang maglaho at umatake ng hindi namamalayan. Epekto, nagiging invisible sa loob ng 10 segundo. Habang invisible, plus 40% critical damage, plus 25% attack speed. Unang atake mula sa pagtatago ay may 200% dagdag na pinsala. Cooldown, 45 segundos. Ultimate, tahimik na anihan, Silent Reaper. Sa sobrang bilis, nawawala si Boyax at biglang lilitaw sa likod ng kalaban upang ibigay ang huling hatol. Epekto, agarang lumilipat sa likod ng target, nagdudulot ng matinding true damage, level times 2,200 scaling. Kapag napatay ang kalaban, maaaring ituloy ang combo sa panibagong target sa loob ng 5 metro hanggang 3 beses. Kung nabuhay ang kalaban, sila ay masi-silence, hindi makakagamit ng skills sa loob ng 5 segundo. At lalasunin, 15% max HP bawat 5 segundo sa loob ng 15 segundo. Cooldown, 10 minuti. Sinabi naman ni Manny na sa tingin niya, hindi masamang tao ang ating bida dahil tinulungan niya ang mga nakulong sa dungeon. Sa loob ng dungeon, patuloy na nililinis ni Juan ang bawat dinadaanan niya. Nagliliyab ito at nagiging abo. Ngunit sa di kalayuan, may isang nagmamasid, si Lugas, at sinasabi, napakabilis niyang kumilos. Bulong niya habang nakangiti. Habang gumagalaw si Juan ng napakabilis, agad niyang inaatake ang makikitang halimaw. Sa kasalukuyan, level 59 na siya, kaya mas bumagal na ang kanyang pag-level up. Ngunit wala lang naman ito sa ating bida, dahil ang laman ng isip niya ay mabayaran ang nasirang bakanteng lote. Paglipas ng ilang minuto, naabot na niya ang dungeon boss gate at nalinis ang buong dungeon. Lumabas ang sistema. Congratulations! Nakapatay ka ng 645 halimaw. Rewards, new skill. Unlock, Eternal Sight. Type,
Active/Area Reveal. Effect. Naglalabas ng mystical aura sa target location. Lahat ng kalaban sa loob ng aura, kahit invisible o nagtatago, ay ma-reveal sa loob ng 4 na segundo. Range, 700 units. Radius, 300 units. Duration, 4 seconds. Cooldown, 12 seconds. Extra. Kung kalaban ay nakatago, mabibigyan ng 15% slow habang revealed. Nakikita ni Juan ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Walang anino ang makakatago sa kanyang paningin. Bonus reward, 20,000 experience points. Lumabas ang level up at ang kasalukuyang stats ni Juan. Name, Juan Manhus. Age, 21. Class, Warrior/Assassin/Mage. Level, 60. Rank, Unknown. HP, 6,500. MP, 2,850. Attributes, Strength, 160. Agility, 210. Intelligence, 120th. Endurance, 175. Luck, 50. Combat stats, Attack Power, 610. Critical Rate, 40%. Evasion, 38%. Defense, 280. Speed, 275. Mga kakayahan, Shadow Step, Legendary LVL Isa. Mabilis na galaw na nagbibigay ng critical chance. Bakunawa Strike, Ultimate, Legendary LVL1. Makapangyarihang atake. Shadow Plunder, Legendary LVL1. Ninanakaw ang skill ng napapatay na boss. Necromancy, Rare LVL1. Bumubuhay ng namatay at ginagawang alagad. Eternal Sight, Legendary LVL1. Nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Walang anino ang makakatago. Napatanong si Juan sa isip, bakit 3 ang class ko? Binaliwala na lang niya ito at sinubukan ang bagong skill na Eternal Sight. Parang may lumabas sa buong paligid ng detector. Ginamit niya rin ang Shadow Step. Nagulat si Lugas. Naramdaman ang presensya ni Juan sa likuran niya at agad gumamit ng flicker. Nakangiti si Lugas at sinabi, paano mo nalaman na nandito ako? Ikaw ang kauna-unahang nakapansin ng camouflage skill ko. Tinanong ni Juan kung bakit siya sinusundan. Sumagot si Lugas, wala lang. Nag-e-enjoy lang akong panoorin at may gusto akong malaman. Tinukoy ni Juan kung ano iyon. Sinagot naman ito ni Lugas ng isang atake. Agad naman itong nasangga ni Juan ngunit napaatras ang ating bida. Patunay na hindi talaga D-rank si Lugas kundi mas malakas pa. Napansin ni Juan ang sandatang hawak ni Lugas na naglalabas ng pulang aura. Sinabi naman ni Lugas na ang sandatan niya ay tulad ng bakunawa. Kampilan, legendary weapon. Type, sword/warrior assassin. Effect, kayang maglabas ng red shadow flash. Sino man ang madaanan ay magiging abo o malulusaw. Nagulat si Juan sa sinabi ni Lugas. Ginamit ni Juan ang Shadow Step at napangiti naman si Lugas at gumamit din ng Shadow Step. Nagkapalitan ng asul at pulang liwanag ang kanilang mga sandata sa labanan. Ramdam sa paligid ang lakas nilang dalawa. Sa pagpupulong. Sinabi ni Martin na dapat pagdesisyunan kung hahantingin ang misteryosong lalaki o hahanapin. Sinabi ni Maria, baka wala siyang masamang balak sa ating bansa. Si Baby Ama naman, hanapin natin siya. At kung makita, pasalihin sa guild. Biglang nagsabi si Boyax. Kung ayaw sumali ng ating bida sa kahit anong guild, agad namang sumagot si Baby Ama. Tapusin ito. Hinarang ni Manny ang sinabi niya. At pumayag si Baby Ama, ngunit may babala. Kapag nag-cross ang landas nila, pasasalihin niya ito sa guild niya. Kung ayaw, tatapusin niya ito. Sumang-ayon ang iba pang guild master na hanapin muna si Juan. Sa dungeon, lubos na nahihirapan si Juan habang sinasabi ni Lugas, nakakayamot kang kalaban Juan. Akala ko may iba ka pang kakayahan na magpapasaya sa akin. Napagdesisyunan ni Juan na gamitin ang kanyang bagong alagad Junjun. Lumabas ito na nagliliyab ng asul na apoy, hindi tulad ng karaniwang lich. Nagulat si Lugas. Paano mo nakuha ang skill na iyon? Akala ko warrior assassin ka lang. Tumawa siya at ginamit ang shadow clone para makipaglaban. Nagpakawala si Junjun ng laser beam at nalusaw ang clone ni Lugas.
Mukhang hindi undead lang ang alalay mo, kundi isa ring lich, sabi ni Lugas. Inatake ni Junjun si Lugas, ngunit ginamit nito ang Shadow Step at natamaan ng 25% Shadow Flash na sumabog ng malakas. Nawala na parang bula ang alagad ni Juan. Nagulat naman ito dahil isang atake lang ang ginawa para mawala ang alagad niya. Napaluhod si Juan dahil sa pagod. Narinig ni na LJ at ng assassin ang pagsabog at agad tumakbo patungo sa pinanggalingan. Habang naglalakad palapit si Lugas, makikita ang napakalakas na aura na lumalabas sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ang ating bida ng matinding pressure. Sa kanyang isipan, nagtatanong siya, ano itong nararamdaman ko? Bakit ang hirap kong tumayo? Bakit parang napakabigat sa aking katawan? Nagsalita naman si Lugas at sinabi sa ating bida, hanggang dito na lang ba ang kakayahan mo? Pinilit namang tumayo ni Juan habang sinasabi ang katagang, kaya ko pang lumaban. Bagamat bakas na bakas sa kanyang mukha ang labis na paghihirap, nakatayo pa rin siya. Nagulat si Lugas dahil kahit nagpalabas na siya ng 30% ng kanyang lakas, nagawa pa ring makatayo ng ating bida. Tumawa ng malakas si Lugas at agad niyang pinawalang bisa ang ultimate pressure. Pagkatapos, sinabi niya, pasado ka na. Nagulat si Juan at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Sakto namang dumating sina LJ at napanganga sila sa kanilang nakita. Doon, nagpakita si Lugas ng kanyang tunay na anyo at ipinahayag, ako si Lapu-Lapu, ang kauna-unahang alamat ng Pilipinas. Nagulat si LJ at agad nagtanong kung maaari ba siyang magpa-autograph. Kitang-kita ang kahandaan niya sa ganitong pagkakataon dahil may dala pa siyang ballpen. Nakahinga naman ng maluwag ang ating bida matapos maranasan ang matinding pressure mula sa alamat. Sinabi naman ni Lapu-Lapu na tapusin na nila ang dungeon dahil may mahalaga pa silang pag-uusapan ni Juan. Tumugon ang grupo at sumang-ayon. Pinasok na nga nila ang dungeon boss at pinagtuunan ito ng sama-samang puwersa upang mapabagsak. Makikita na halos maubos na ang lakas ng ating bida sa laban, habang si Lapu-Lapu naman ay nakaupo lamang sa gilid, umiinom ng milk tea at nag-e-enjoy sa napapanood na sagupaan. Makalipas ang ilang minuto, nagtagumpay sila at tuluyang natalo ang dungeon boss. Laking gulat ng lahat nang ginawa itong alalay ni Juan. Ito na ang kanyang pangalawang alagad. Namangha si LJ at maging ang assassin sa kanilang nasaksihan. At maging si Lapu-Lapu ay hindi makapaniwala sa kakayahan ng ating bida. Sa labas, ibinalik ni Lapu-Lapu ang dating itsura para hindi makilala ng mga hunter. Sinabi naman nito na may pag-uusapan silang pribadong bagay. Nagpaalam sila sa dalawa nilang kasama at sumakay sa mamahaling sasakyan. Dito, tinanong ng ating bida kung ano nga ba ang kailangan sa kanya ng legendary hunter. Sagot naman nito, napakahalaga ng pakay niya. Ikinuwento ni Lapu-Lapu na muli siyang nabuhay dahil sa kampilan na hawak niya noong nagkaroon ng dungeon break. Pangalan, Lapu-Lapu. Kilalang bilang datu o leader ng Mactan. Bansa, Pilipinas. Panahon, humigit kumulang ika-16 na siglo. Lugar ng kapanganakan, Mactan, Cebu. Kilala sa paglaban sa pananakop ng mga Kastila. Kaganapan, pinamunuan ang kilalang labanan sa Mactan noong Abril 27, 1521, kung saan tinalo niya si Ferdinand Magellan. Katangian, matapang, may malasakit sa sariling bayan, hindi natitinag sa depensa ng kalayaan ng kanyang mga nasasakupan pamana. Itinuturing bilang simbolo ng paglaban para sa kalayaan at tapang ng mga Pilipino. Noong siya'y pumanaw, isinama ang kanyang kampilan sa kanyang katawan. Ngunit nang nagkaroon ng dungeon break, muling nabuhay ang sandata. At dahil nababalot ito ng abo ni Lapu-Lapu, nag-activate ang kapangyarihan nito at narinig ang mensahe. Congratulations, nabuhay mo ang kampilan, gamit ang iyong dugo at laman. Sinabi naman ni Lapu-Lapu na unti-unti nang lumalakas ang mga dungeon lords at mas nagiging agresibo ang mga ito. Marami na ring lugar ang nakakaranas ng dungeon error na siyang pinagmumulan ng mga dungeon break. Dugtong pa ni Lapu-Lapu, kailangan ng ating bida na magpalakas pa upang masamahan siya sa pagpasok sa Dime Dungeon
ang lugar kung saan nananahan ang mga dungeon lords. Kahit abot na ni Lapu-Lapu ang legendary rank, hindi niya ito kayang pasukin ng mag-isa. Sa kanyang nakaraang buhay, minsan na niyang nakasaggupa ang isang dungeon lord. Oo, natalo niya ito, ngunit muntik na rin siyang mapaslang. Makikita naman sa mukha ng ating bida ang matinding pagkagulat, sapagkat naranasan na niyang makalaban si Lapu-Lapu gamit lamang ang 25% na lakas nito. Ngunit halos hindi na niya ito nakayanan. Ngayon, nabalitaan pa niyang muntikan pang mapatay ang alamat na iyon ng isang dungeon lord. Kaya't natanong ng ating bida kung paano siya makakapagpalakas sa maikling panahon. Sagot naman ni Lapu-Lapu, iisa lang ang paraan, pumasok sa dungeon rank 8. Upang mabilis siyang makapag-level up. At siya na mismo ang bahalang gumawa ng paraan upang makapasok si Juan nang walang problema sa isang dungeon A. Nakauwi na nga ang ating bida sa kanilang bahay at nakita niya ang kapatid niyang nanonood ng TV. Natuwa naman ang kapatid niyang si Tinang na makita ang kuya niya. Sinabi ni Tinang, "Kuya, mabuti na lang nakauwi ka ng ligtas." Tinanong naman ni Juan kung bakit ito nag-iisip ng ganong bagay. Sinagot naman ito ni Tinang na halos lahat ng balita ngayon sa TV ay may mga dungeons error at dungeon break. Maraming halimaw ang lumalabas. Nakita naman ito ni Juan at napaisip na dapat na siyang magpalakas para siguradong maprotektahan niya ang kapatid at ang buong Pilipinas. Kinontak naman ni Juan si Manager Pisot kung may alam siyang pwedeng kunin na yaya para sa kapatid niya na awakening. Sinabi naman ni Manager, "Miron, depende sa rank ang babayaran mo." Tinanong naman ni Juan kung magkano ang bayad sa rank C. Sumagot naman si Manager, 30 milyong piso sa bawat linggo. Nagulat naman si Juan at nag-isip, 1 linggo lang, 30 milyong piso? Pumayag na lang si Juan. Ang importante ay ang kaligtasan ng kapatid niya. Tinanong niya naman ito, "Nakita mo na ba ang lahat ng item na ibinenta ko?" Sumagot naman ito ng oo. Nagtanong ulit ang ating bida, "Magkano lahat ang item?" Sumagot naman ito, 346 na milyon dahil magaganda ang kalidad nito. Nanlaki naman ang mata ni Juan sa gulat. Tumawa naman siya na parang nanalo sa loto sa isip-isip niya kahit pa 10 yaya ang kunin niya. Sinabi naman ni Juan, ibawas na lang ang ibabayad sa yaya. Sumagot naman agad ang matanda, bukas na bukas din dadating ang yaya. Nagpaalam naman si Juan. Sinabi naman ni Pisot, "Kung may ibebenta kang bagong item, tawagan mo lang ako." Kinausap niya naman ang kapatid niya at sinabi na mawawala siya ng ilang araw. Ngunit huwag siyang mag-aalala dahil kumuha na siya ng yaya. Nagtanong naman ang kapatid kung delikado ang pupuntahan niya. Sumagot naman ang ating bida ng, "Hindi, ayaw niyang mag-alala pa ito." Sinabihan niya pa ito na dadalhan niya ito pag-uwi ng pasalubong na isaw. Ngumiti naman ang kapatid at tumalon, sabay sabing, "Yes!" Isaw. Ito kasi ang madalas nilang kainin, lalo na noong naghihirap pa sila. Kinagabihan, tumawag si Lapu-Lapu at tinanong siya kung handa na ba itong pumasok sa Dungeon A. Sumagot naman ang ating bida ng, "Oo!" Sinabi pa ni Lapu-Lapu, "Bukas, may susundo sa iyo papunta sa lokasyon." Sinabi pa ni Lapu-Lapu na mag-iingat ito dahil ang dungeon na papasukin niya ay wala pang nakakatapos. Nagtanong naman si Juan kung sasama ba ito. Sumagot naman si Lapu-Lapu, "Nang hindi, may lakad ako na importante." Kinabukasan, dumating na nga ang yaya na sinasabi ni Manager Pisot. Siya si Lalin, Class, Assassin, Rank, C, Level, 76. Ultimate, Dark Shadows Execution. Kayang lumabas sa anino at nagbibigay ng 50% critical rate kapag inatake ang kalaban. Napatigil naman si Juan dahil sa ganda ni Lalin. Sa isip-isip niya, hunter ba talaga to o diyosa? Humugot pa ang ating bida. Naudlot naman ang iniisip niya nang sabihin ng babae, "Titingnan mo na lang ba ako?" Sumagot naman siya ng, "Hindi." Pinapasok niya naman ito sa loob ng bahay nila. Sinabi ni Juan, "Bantayan mo lang ang kapatid ko at bilhan ng pagkain na gusto niya." Sumagot naman si Lalin, "Opo, Master." Napaisip naman si Juan at muling humot, bakit Master ang tawag sa kanya? Hindi ba pwede mahal na lang?
Nangarap ng gising ang ating bida at mukhang na love at first sight sa babae. Ilang oras ang lumipas, dumating naman ang sundo ni Juan para tumungo sa Dungeon A. Nagpaalam si Juan sa kapatid niya at sa bagong yaya. Sa Korea, dumating nga si Lapu-Lapu sa Korea. Dahil humingi ng tulong ang mga ito, nagkaroon ng 5 dungeon break sa iba't ibang lugar ng Korea. Kaya lumapit sila sa Pilipinas, ito lang, kasi ang madaling malapitan na bansa. Ang ibang bansa ay ganoon din. May mga hinaharap na mga dungeons error at dungeon break kaya hindi makapagbigay ng tulong. Sinundo naman siya ng isang lalaki, si Lee Seok-hyun. Title, Eclipse Reaper. Class, Warrior/Hunter. Rank, Legendary Tier. Weapon, Soul Cleaver. Isang massive two-handed sword na may black and purple aura. Kayang sumipsip ng energy ng kalaban at gawing dark flame sa bawat strike. Ultimate abilities, Celestial Slash. Isang ground-to-sky slash na naglalabas ng meteoric energy. Pumapatay sa lahat ng tatamaan nito. Pinili ng Divine Spirits bilang tagapagpanatili ng balance sa mortal at spirit world. Lumaki bilang ordinaryong hunter sa Korea, ngunit natuklasan ang kanyang true potential nang matagpuan ang Soul Cleaver sa ancient ruins. Kilala sa buong kontinente bilang mandirigmang walang kapantay. Kinumusta naman ito at kung ano ang lagay ng Pilipinas. Sinagot naman ito ni Lapu-Lapu na, ayon, pula pa rin ang hasang. Tapusin agad natin ang mga halimaw para makita ko ang mga chika, babes dito. Tumawa naman ito ng malakas at sinabi, hindi pa rin nagbabago ito. Nakarating na nga ang ating bida sa Dungeon A. Sa isip-isip niya, kailangan niyang magmadali para mas lumakas pa at pumasok na nga ang ating bida sa dungeon. Nag-usap-usap naman ang mga bantay. Bakit hinayaan ni Great Grandmaster na makapasok ang batang yon? Baka hindi na ito makalabas. Sinabi naman ng isa, magtiwala tayo sa ating Great Grandmasters. Ito ang kauna-unahang nagpapasok at tumulong sa isang hunter si Lapu-Lapu. Kaya labis ang pagtataka nila. Sa opisina ng Hunter Association, ibinalita naman ng katiwala na may pinapasok ang Great Grandmasters na isang bata sa Dungeon A. Sinabi naman ng Grandmaster, nakakapagtaka ito, mukhang hindi ito pangkaraniwang bata. Ngumiti naman ito at muling sinabi, magiging mas malakas pa ang Pilipinas sa pamamagitan ng batang ito. Sa Korea, nagsimula naman si Lapu-Lapu sa paglilinis ng mga dungeon breaks. 3 araw ang nakalipas. Wala pa ring balita sa ating bida. Sinasabi naman ng isa, mukhang patay na ang batang iyon dahil hindi pa napapatay ang dungeon boss. Malalaman ng nasa labas ng dungeon kung natalo na ang boss kapag nagkulay asul ang gate. Sa Korea naman, 3 na ang natanggal nilang dungeon breaks. Lubos silang nahihirapan dahil mas lumakas ang mga boss dungeon. Sinabi naman ni Lee Seok-hyun, mukhang hindi na maganda ang nangyayari sa mundo. Palakas ng palakas ang mga boss. Kailangan na nating maging awakening myth. Pero, napaka-impossible nito. Tumawa naman ito ng malakas. Sinabi naman ni Lapu-Lapu, oo nga. Pero, mukhang may makakagawa nito. Nagtaka naman si Lee Seok-hyun sa sinabi ni Lapu-Lapu. At ipinagpatuloy nila ang paglilinis sa syudad. 2 araw ang nakalipas, 5 araw na sa loob ng dungeon si Juan. Sa Maynila, maaliwalas ang panahon nang biglang bumukas ang malaking bitak sa langit. Isa itong dungeon break. Agad naman itong umabot sa Grandmaster at ipinag-utos na tawagin ang lahat ng hunter para maghanda at paalisin ang mga tao at dalhin sa mga evacuation center. Tinanong naman nito kung tapos na ba ang pagtulong nila sa Korea. Sinabi naman ng katiwala, bukas pa daw ang uwi ng Great Grandmasters dahil tinatapos pa nila ang huling dungeon break. Sa isip-isip ng matanda, sana hindi ganoon kalakas ang mga halimaw na lalabas. Agad naman muling nagbalita ang tagapamahala na sa United States at Japan. Humihingi ng suporta dahil nagkaroon din sa kanila ng dungeon break. Bakas naman sa mukha ni Grandmaster ang pag-aalala. Si Boyax naman ay naghahanda na para sa pagharap ng dungeon break. Si Martin naman at ang kanyang mga tauhan ay nasa syudad na, nag-aabang sa dungeon break. Nang biglang mas lumaki pa ang bitak at lumabas ang mga halimaw,
Nagbigay naman ng mensahe si Martin sa lahat ng hunter gamit ang kanyang echo skill. Maghanda na kayo. Dahil magsisimula na ang laban. Si Martin ang humarap sa mga halimaw, ginamit ang kanyang voice of valor upang palakasin ang kanyang mga kasamahan. Nagkaroon sila ng plus 25% attack power at plus 20% critical chance sa loob ng 2 minuto. Samantala, ang mga halimaw ay hindi nagamit ang kanilang kakayahan dahil sa silence effect. Wala namang sinayang na oras ang guild ni Martin. Isa-isang pinapatay ang mga halimaw. Ginamit niya rin ang voice of wind. At sa bawat atake, maraming halimaw ang naging abo. Si Boyax naman ay gumagalaw ng napakabilis. Ginagamit ang kanyang shadow connect at bawat madaanan niya ay namamatay. Kasabay nito, mabilis ding kumikilos ang kanyang mga kasamahan. Nandoon din sila Bitoy, mabilis din sa galaw. Habang ang isa pang mayabang na lalaki ay gumagamit ng kanyang Iron Fire Fist. Sa paligid, makikita ang napakatinding labanan na para bang walang katapusan ang mga halimaw, walang tigil ang kanilang pagsulpot. Dumating si Maria at hindi rin ito nagpapahuli. Ginamit niya ang Echo of Command na nagbigay ng dagdag na lakas sa lahat ng kasamahan. Sumunod, ginamit niya ang Strip of Swords Eclipse at lumabas ang mga espada. Inatake ang lahat ng halimaw na nakikita. Habang lumalaban, sinabi ni Maria kay Boyax, "Mukhang kinakalawang ka na." Sumagot naman si Boyax, "Nagpapainit pa lang ito." Dugtong pa niya, "Pustahan tayo kung sino ang pinakamarami na napatay. Ang panalo bibili ng first class na wine pagkatapos nito, ang matatalo." Ngumiti si Maria at sumagot, "Sige, payag ako." At sa ganitong paraan, nagpatuloy ang walang tigil na pagpatay sa napakaraming halimaw. Bawat kasamahan ay ipinapakita ang kanilang lakas, taktika at determinasyon sa gitna ng kaguluhan. Sa di kalayuan, nakatingin si Baby Ama. Hinahanap ang kapitan o ang pinakamalakas na halimaw, bit-bit ang napakalaking espada. Sa wakas, nakita niya ang target, ang Iron Fang Colossus. Agad niyang ginamit ang Warrior Blink at napunta siya mismo sa harap ng dambuhalang halimaw. Napakalaking bato naman nito. "Ngayon, pagpipirasuhin kita," sabi ni Baby Ama at ngumiti. Agad namang sumugod ang Colossus. Agad namang ginamit ni Baby Ama ang Sword of Molos. Nag-apoy ang dambuhalang espada, sa bawat hampas makikita ang lakas nito. Dumating rin si Manny, nakasakay sa malaking agila. Isa-isang tinalo niya ang mga halimaw gamit ang kanyang kasanayan na Pack-Beast Tamer na naging dahilan para mapaamo ang mga ito. "Sugod!" utos niya at sunod-sunod ang mga halimaw na nahulog sa kanyang kontrol. Samantala, sa Hunter Association, tinanong ng Great Grandmasters ang kasalukuyang kaganapan. Sinagot ng katiwala. Hinaharap na ng mga guildmaster ang mga halimaw, ngunit napakaraming halimaw. Tinanong naman ng matanda, "Nabigyan na ba ng mensahe ang 3 matandang martir?" "Opo," sagot ng katiwala. Ang 3 martir, sila ay pinagbintangan ng walang sapat na ebidensya sa insidente ng Cavite at binitay bilang babala sa mga reformista. Ang kanilang kamatayan ang nagpasimula ng mas malawak na kilusang nasyonalismo sa Pilipinas, isang alaala ng katapangan at sakripisyo na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa lahat. Muling nabuhay ang mga bayani dahil sa mga artifact na nasa kanilang katawan. Tulad ni Lapu-Lapu, nabuhay sila mula sa abo ng kanilang katawan. Hindi lang sila naging legendary dahil huminto sila sa pakikipaglaban, pero abot na nila ang rurok ng pagiging rank A. Hindi rin matatawaran ang kanilang lakas at ang kakayahan bilang support mage na nagbibigay inspirasyon at proteksyon sa kanilang mga kasamahan sa gitna ng digmaan. Gomez, Divine Judicator, Hustisya at Karunungan, Burgos, Scholar of Flames, Edukasyon, Katalinuhan at Inspirasyon. Zamora, Shadow Priest, Paglilingkod, Sakripisyo at Stealth. Sa kasalukuyan, makikita ang napakatinding labanan. Sa paligid, bakas sa mga hunter ang pagod at hirap. Walang tigil ang laban. Bawat isa ay pinagpapawisan at sinusubok ang kanilang limitasyon. Ang digmaan ay patuloy. At sa kabila ng lahat, ang lakas at dedikasyon ng bawat mandirigma ay nananatiling liwanag sa gitna ng kadiliman.
Si Baby Ama ay patuloy na umatake sa halimaw. Ginamit niya ang kanyang ultimate move, Crimson Execution. Wasak ang halimaw, ngunit bigla itong bumalik sa dati nitong anyo. Naiirita si Baby Ama sa kawalang tigil ng halimaw. Sa kanyang isipan sinabi niya, napakadali nitong pabagsakin, kaso muli itong nabubuhay. Baka sa kanyang mukha ang pagod, unti-unti na rin itong nauubusan ng mana. Samantala, si Manny ay ginamit ang kanyang 8 Limbs Barrage at talsik durog ang dungeon boss. Ngunit hindi naglaon, dumating ang iba pang boss. Sabi niya, mga 10 na ang napapatay ko at heto na naman, may 2 pa. Ginamit niya ang Lionheart Aura at bumalik ang lakas ng lahat ng kasamahan niya, nagpapatuloy sa laban. Ngunit unti-unti na rin siyang nanghihina dahil sa tuloy-tuloy na pakikipaglaban. Upang tapusin ang laban, ginamit ni Manny ang Fist of the Wild. Lumabas ang isang dambuhalang kamao na sumira sa lahat ng halimaw na tinamaan nito. Nawala rin ang lahat ng halimaw na nasumun niya at panandali ang nagkaroon ng kaluwagan sa battlefield. Sa rooftop, patuloy nilang sinisilyuhan ang dungeon break. Ginamit ni Martin ang buong kapangyarihan niya at ng iba pang mages upang mapigilan at maisara ito. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, sinasabi nila sa isa't isa, napakahirap isara nito. Napakalaking butas nito at malakas ang enerhiya na lumalabas dito. Ang labanan ay nagpapatuloy, bawat kasamahan ay sinusubok sa kanilang limitasyon at ang mga halimaw ay tila walang katapusan. Isang epikong pakikibaka sa pagitan ng tao at halimaw sa gitna ng dungeon chaos. Nakabantay sa kanila sina Boyax at Maria. Sinabi ni Marites, 523 na ang napapatay ko. Sumagot naman si Boyax, 567 na yung sa akin. Mukhang makakatikim ako ng wine. Namamahalin mamaya at libre pa. At ngumiti ito. Ngunit sumingit si Maria. Hindi pa tapos ang dungeon break, huwag kang masyadong kampante. Bagamat ganito ang kanilang sinasabi. Baka sa kanilang mga mukha ang pagod. Tanong ni Boyax, matagal pa ba yan, Martin? Sagot ni Martin, sinusubukan naming lahat para maisara ito. Pakunti-kunti lang ang pagsara nito. Sa kanyang isipan, alam niya na ito ang pinakamalaking dungeon break sa Pilipinas. Mas malaki pa kaysa noong 10 taon ang nakalipas. Ilang oras ang lumipas, at makikita ang panghihina ng mga hunter. Isa-isa silang bumabagsak dahil sa pagod at sa pagkamatay ng mga kasamahan. Kahit ang mga rank A ay nakaramdam ng matinding panghihina. Biglang lumabas ang malaking gintong kadena sa harap ng mga halimaw at natigilan ang mga ito sa kanilang pagkilos. Sa wakas, dumating na ang 3 martir. Ginamit ni Gomez ang Celestial Chains upang mapigilang kumilos ang mga halimaw. At ginamit ang Aura of Insight upang makita ang kahinaan ng kalaban ni Baby Ama. Agad niyang nakita at sinabi, sa balikat mo patamaan, doon ang core niya. Narinig ito ni Baby Ama at ngumiti, dyan lang pala ang kahinaan mo. Ginamit niya muli ang Crimson Execution at tuluyan nang nawasak ang halimaw, nawala ang kulay, patunay na ito'y tuluyan nang napatay. Nagpakawala naman si Burgos ng Inferno Scrolls. Lumabas ang napakaraming scroll na naglabas ng apoy at binumba ang mga halimaw. Ginamit din niya ang Knowledge Pulse na nagbigay ng lakas sa mga hunter at pinahina ang mga kalaban. Dahil dito, bumalik ang lakas ng mga hunter at naging madali nang mapatay ang mga halimaw. Sinabi naman ni Zamora, ako naman ang magpapasikat. Ginamit niya ang Soul Binding na gumawa ng tali upang pigilan ang lahat ng halimaw na gumalaw. Kaagad silang inaatake ng mga hunter. Ginamit din niya ang Phantom Veil na lumilikha ng ilusyon at nililigaw ang mga halimaw habang hindi gumagalaw. Pinagsama ni na Boyax at Maria ang kanilang mga kasanayan upang kontrolin ang labanan. Unti-unti, natatalo ang mga halimaw. Tumulong din ang 3 martir sa pagsara ng dungeon break at dahil dito, nagtagumpay silang maipasara ito. Ang natitirang halimaw ay inubos ng mga hunter at sa wakas, natapos ang walang tigil na labanan. Umabot naman ang balita. Bumalik na sa dati ang lahat at naisara ang dungeon break. Nakahinga ng maluwag ang Grandmaster. Habang makikita ang saya sa mga hunter kahit pagod na pagod. Si Boyax ay ngumiti at sabi, paano ba yan?
787 ang napatay ko. Tumugon naman si Maria, samantala, ang napatay ko ay 870 lang. Ngumiti si Boyax. At sumagot si Maria, okay, panalo ka na. Kinakalawang na talaga ako. Sinabi ng tatlong martir, napakahina ng mga bagong henerasyon. Kailangan niyo pang magpalakas. Nagpasalamat ang mga guild master sa tulong ng mga senior. Ngunit biglang bumitak ng maliit ulit ang langit at nagulat ang lahat, lalo na ang tatlong martir. Sinabi ni Gomez, umalis ang mga hunter na rank B pababa. Nagtaka ang lahat sa sinabi at naghanda ang tatlo sa taas. Tinanong nila, bakit? Ano ang lalabas ulit? Pigilan natin ulit at isara ito. Sumagot ang matanda, ihanda niyo ang inyong buhay para sa bayan. Mukhang hanggang dito na lang ang ating buhay. At hindi ito mapipigilan. Isa lang ang paraan para maisara ang paparating na dungeon break. Patayin ang Demon Lord. Nagulat ang lahat sa sinabi ng matanda. Sa Hunter Association, sinabi ng katiwala na nasagap ng power crystal detector ang lumalabas na dark pressure mula sa bitak na umabot na sa Demon Lord power. Sabi naman ng Grandmaster, wala tayong magagawa kundi manalangin na may himalang mangyayari. Nagtanong naman ang Grandmaster kung nakontak ba ang Great Grandmasters at napaalam na ang sitwasyon. Sinabi ng katiwala na naputol ang koneksyon sa Korea. Nabalitaan nila na nagkaroon din ng dungeon break sa kapital ng Korea. Sinabi ng Grandmaster, maghanda para sa pagpalikas ng mga hunter na B-rank pababa para may pag-asa pa rin na lilitaw sa kanila na susunod na legendary. At ang mga A-rank naman, pigilan ang paparating na Demon Lord gawin. Ang lahat ng makakaya hanggang makalikas ang lahat. Sa nakaraang alaala ng Grandmaster, nakita niya kung paano nahirapan sila Lapu-Lapu noong nagkaroon ng dungeon break sa Cebu at lumabas dito ang isang Demon Lord. Muntik pa itong matalo, kaya alam niya kung gaano kalakas ang mga ito. Sa kasalukuyan, lumilikas na ang mga tao palabas ng syudad kasama ang mga hunter na B-rank pababa. Naghahanda naman ang mga martyr ng isang matinding pag-atake. Ang final fusion shot. Biglang may lumabas na kamay mula sa butas. Agad itong nakita ng mga martyr at pinakawalan nila ang final fusion shot. Hindi maipagkakaila na napakalakas nito, sumabog ng napakalakas. Sinabi naman ni Martin, nawala ang nilalang na kaninay, nababadyang lumabas. Napatay ba nila ito? Biglang may nagsalita sa di kalayuan. Nasaan ang legendary na hero? Balita ko si Lapu-Lapu ata ang pangalan ng mortal. Habang nakaupo ito, nagulat naman silang lahat. At kahit isa sa kanila ay walang nakapansin sa presensya nito. Nagtanong naman si Zamora, bakit mo hinahanap ito? At sino ka? Sumagot naman ito, wala lang. Gusto ko lang dalhin ang ulo nito sa aming Panginoon. Ako nga pala si Nomigal. Nagulat ang tatlong matanda. Nakita ni Maria ang biglaang pag-iba ng ekspresyon ng mga martyr at agad niyang tinanong, kilala niyo ba siya, senior? Sumagot si Gomez, oo, siya ang Nomigal. Isang nilalang na pinagmulan ng sinaunang sumpa. Matagal nang kinatatakutan ng lahat. Hindi lamang siya isang ordinaryong Demon Lord. Siya ang tagapangalaga ng ika-11 realm at bawat galaw niya ay puno ng dilim at misteryo. Demon Lord Nomigal. Sa 15 kaharian ng kadiliman, bawat isa ay pinamumunuan ng makapangyarihang Demon Lord. Ngunit isa ang naglalaman ng pinakamadilim na kapangyarihan. Si Nomigal. Ika-11 sa ranggo ng mga Demon Lord. Kilala sa kanyang kalupitan, pinaglalaruan muna ang kalaban bago patayin. Mas nagiging malakas habang siya'y nasa dilim. Mga kakayahan ni Nomigal Shadow Dominion, kayang manipulahin ang anino at dilim sa paligid. Ginagawang armas, pananggalang o patibong sa battlefield. Eclipse Strike, Ultimate Attack, pagsasanib ng dilim at apoy ng impyerno. Bumabalot sa kalaban na parang paglalaho ng araw sa isang madilim na eclipse, nag-iiwan ng buong lugar sa kadiliman. Nightmare Manifestation, nakakapasok sa isipan ng kalaban. Ipinapakita ang pinakamalalim nilang takot,
mga ilusyon na parang tunay. Regeneration in Shadows. Habang nakatago sa dilim, mabilis siyang nagre-regenerate. Bumabalik ang kanyang lakas at nagiging halos imposibleng mapatay. Sinabi ni Nomigal, "Wala ba rito sila Lapu-Lapu? Nakakayamot naman. Okay, kayo na lang ang paglalaruan ko." Agad niyang ginamit ang Nightmare Manifestation. Ngunit mabilis na kumilos si Gomez at ginamit ang Divine Souls upang mapigilan ang kasanayan ni Nomigal. Napangiti ang Demon Lord at nagsalita, "Wow! Napigilan mo yon? Ha 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 ha. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na umatake ng 3 beses." Agad namang sumugod si Manny, ginamit ang kanyang ultimate knockout shot. Sinundan siya ni Baby Ama na nagpakawala ng Crimson Execution. Kasabay nito, tumulong din si Martin at inilabas ang Roar of the Guild Master, isang dambuhalang dagundong na halos winasak ang buong kapaligiran. Napakalakas ng kanilang mga ultimate attacks. Sa tindi ng pagsabog, inakala nila na natuluyan ng bumagsak ang Demon Lord. Ngunit, pag-alis ng usok, naroon pa rin si Nomigal. Wala ni isang galos. Makikita sa kanyang mukha ang pagkainis. "Ano ba yan? Yun na ba iyon? Okay. May naisip ako. Kung sino ang umatake sa akin, siya rin ang aatakihin ko." Itinuro ni Nomigal ang kanyang daliri kay Manny. Agad siyang tumilapon at naglabasan ang napakaraming sugat sa kanyang katawan. Nagulat ang lahat dahil para bang tinamaan siya ng napakaraming atake ng sabay-sabay. Sunod na tinarget si Baby Ama. Biglang nagdilim ang kanyang paligid. Naguguluhan siya kung nasaan nang lumitaw ang mga kalansay na may hawak na espada. Gusto niya sanang umiwas, ngunit hindi siya makagalaw. Nagulat siya at tuluyang binalot ang kanyang katawan ng kalansay. Sa tunay na sitwasyon, napaluhod at humandusay si Baby Ama sa lupa. Agad siyang nilapitan ni Maria, pilit na ginigising ang kasama. Samantala, alam ni Martin na siya na ang susunod na tatargetin. Naghanda siya ng barrier at ginamit ang multiple shield, ngunit ngumisi si Nomigal. "Mukhang matibay yan, Ginamit niya ang Shadow Dominion. Mula sa kanyang anino, lumabas ang matutulis na mga bagay na tumama sa likod ni Martin. Nagulat ito at kalaunan ay nawalan din ng malay. Bumalik si Nomigal sa pagkakaupo at malamig na nagsalita. Sino-sino pa ang susunod na aatake? Tulala ang iba pang mga kasamahan? Dahil sa isang iglap lamang, pinabagsak ng Demon Lord ang 3 kilalang pinakamalalakas na hunter ng Pilipinas. Ginamit ni Gomez ang Celestial Chains at sinabi sa mga kasama, "Ilayo niyo ang mga sugatan." Ngunit malamig na tinugon ni Nomigal, "Tika lang, bakit papalayuin mo siya?" Hinawi niya ang kadena na bumabalot sa kanyang katawan at sa isang iglap, nawasak ito ng walang kahirap-hirap. Nagulat si Gomez. Paano? Nawasak niya ang banal na kadena. Agad namang kumilos si Zamora at ginamit ang Phantom Veil na binalot si Nomigal ng mga kaluluwa. Ngunit tumawa ang Demon Lord ng malakas at sinabi, "Ako ang hari ng ilusyon." Bigla, napunta si Zamora sa isang madilim at puno ng anino na lugar. May lumabas na anino at nagtanong, "Isa ka bang tunay na bayani? O isang salot?" Tumanggi si Zamora, "Hindi. Hindi totoo ito." Ngunit malamig na sinabi ng anino, "Bakit? Ngayon parang kinalimutan ka na ng tao? At ang inyong sakripisyo, wala na bang nakaalala? Hindi ba ibinuwis mo ang buhay mo para sa bayan? Ngunit ano ang pinalit nila? Kinalimutan ka. Kinalimutan nila ang 3 martyr." Tumawa ito ng malakas, puno ng pangungutya at dilim. Natulala si Zamora at bulong niya, "Tama ka. Kinalimutan ng tao ang aming mga sakripisyo para sa bayan." Nahulog siya sa ilusyon at binalot ang kanyang buong katawan ng anino. Tumugon si Burgos kay Zamora, "Anong nangyayari sa'yo?" Agad namang nagpalabas si Zamora ng malakas na aura at sinabi, "Tama, kinalimutan na kami ng mga Pilipino ang lahat ng sakripisyo at buhay na inalay namin." Agad niyang inatake si Boyax gamit ang Soul Binding. Napaluhod ito at hindi makagalaw. Nagulat si Boyax Sr.
Ano ang ginagawa mo? Sinabi naman si Gomez kay Zamora, kapatid, magkakampi tayo. Pero wala na sa sarili si Zamora. Sinasabi niyang kinalimutan na kami ng taong bayan. Tumawa si Numigal ng malakas. Napakaganda naman pagmasdan. May nakalimutan ako. Agad niyang ginamit ang umbral chains. Hinila pababa si Gomez. Pinipilit nitong lumaban at kumawala dito. Ngunit ginamit ni Numigal ang Shadow Shockwave. Makikita kay Maria ang kawalan ng pag-asa. Sa loob lamang ng ilang minuto, 4 na bumagsak sa harap ng Demon Lord. Aminado siya na mas malakas ito kaysa sa kanila. Sa isipan niya, wala na itong pag-asa. Ito na ang katapusan natin. Sa isang dungeon gate, nagliwanag ng asul ito, patunay na may nakatalo sa dungeon boss. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto at may lumabas na lalaki. Si Juan. Sa wakas, lumabas na ang ating bida. Makikita sa katawan niya ang bakas ng matinding sagupaan, walang sapatos at ang damit ay punit-punit. Bigla namang naramdaman ni Juan ang presensya ng Demon Lord. Hay nako! Nagugutom na ako, pero mukhang hindi pa ako makakakain, sabi niya. Tinawag niya ang kanyang alalay, Junjun, Shadow Lich General, Level 3. Makikita ang pagbabago nito noong ginamit ito ni Juan sa kanilang nakaraang sagupaan ni Lapu-Lapu. Sinabi ni Juan, gumawa ka nga ng portal patungo sa pinagmumula ng Demon Lord. Sumagot si Junjun, yes, Master. Gumawa si Junjun ng isang portal at pumasok dito ang ating bida. Agad namang naramdaman ni Numigal ang presensya ni Juan at tumayo. Akala ko wala dito si Lapu-Lapu, nang tatago lang pala ito. Agad namang nagulat si Maria at Burgos, ganun din si Boyax. Dahil sa kanilang pagkakaalam, nasa Korea pa ito. Nagtanong si Burgos kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Ngumiti ng malamig si Numigal at kanyang sinabi, may paparating. Isang nilalang nakakaiba ang lakas, sa tingin ko. Isang legendary. Natuwa si Maria sa narinig. Napahinga siya ng maluwag at nagsabi ng, salamat. Sa wakas, dumating na rin ang mga Great Grandmasters. Ngunit hindi pa rin mapanatag si Burgos. Pilit niyang sinasagap ang enerhiya sa paligid at mariing winika. Hindi ito si Lapu-Lapu. Ngunit kakaiba, mukhang napakalakas nito. Sumagot si Maria, puno ng pagtitiwala. Walang ibang Pilipino ang kasing lakas ni Lapu-Lapu. Ayon sa data ng Hunter Association, wala pang ibang umabot sa antas ng legendary, maliban sa Great Grandmaster. Samantala, sa loob ng Hunter Association, nagulat ang katiwala. Natapos na ang dungeon na pinasok ng bata. Nagulat ang Grandmaster at agad na tumugon, imposible. Ang dungeon na iyon ay hindi pa natatapos kahit ng pinakamalalakas sa loob ng maraming taon. At ngayon, tinapos lamang ng 5 araw? Muling nagsalita ang katiwala. Oo, at iyon nga ang pinasok ng ating bida. Ngunit bigla na lamang nawala ang kanyang presensya sa hindi malamang dahilan. Napaisip ang Grandmaster, ang nooy nababalutan ng kaba. Ano ang ibig sabihin nito? Paano siya nawala? Agad niyang tinanong, kumusta ang pagpapalikas? Sumagot ang katiwala, nakalikas na ang lahat. Sa kanyang isipan, ang Grandmaster ay nagdasal, sana makatulong ang binata kahit mapatagal lamang ang oras hanggang sa makabalik si Lapu-Lapu. Pinigilan ni Burgos ang kanyang kasamang si Zamora. Mariing sigaw ni Zamora, wala na tayong halaga sa mga Pilipino. Ngunit mariing sumagot si Burgos, nagkakamali ka sapagkat ang ating ginawa ay nakaukit na sa kasaysayan. Nagpakawala si Zamora ng Poison Fang, isang nakamamatay na atake. Tuwid na tumungo kay Boyax, ngunit si Boyax ay walang magawa. Nakagapos sa soul binding, hindi makakilos, hindi makalaban. Agad namang tumalon si Maria at sa isang matalim na galaw ng kanyang espada, tumalbog ang atake. Naglaho ang lason sa hangin, ngunit bago pa sila muling makagalaw, bigla silang natigilan. Isang mahiwagang portal ang lumitaw, naglalabas ng nakakakilabot na enerhiya. Napatigil si Burgos,
Bulong sa kanyang sarili. Ano itong nararamdaman ko? Hindi ako maaaring magkamali. Mukhang may bagong kalaban. Isa itong lich. At mula sa portal, lumabas nga ang isang lich. Ngunit sa kanyang likuran, naroon ang ating bida. Walang pasintabi. Agad nitong pinagpapalo ang ulo ng lich habang galit na nagsasalita. Kung saan-saan tayo napapadpad na lugar dahil sa katangahan mo. Napakamot ang lich at sumagot ng nahihiya. Pasensya na, Master, hindi na mauulit. Gulat ang lahat sa kanilang nakita. Paano nga ba? Isang tao ang tinatawag na Master ng isang lich. Sa pagtataka, bulong ni Burgos, paanong ang isang lich nakakapagsalita? Ibig sabihin, isa itong rank A monster at sumusunod lamang ito sa isang tao. Mula sa gitna ng tensyon, tumawa ng malakas si Numigal. Ang kanyang tinig ay nag-uumapaw sa pang-aalipusta. Nakakatuwa kayo. Isang halimaw at isang tao, parang magkaibigan. Ngunit agad nag-isip si Junjun. Sa kanyang isip, magkaibigan? Hindi. Mukhang taliwas iyon. Simula nang pumasok kami sa dungeon, palagi niya akong sinasaktan. Biglang naging seryoso ang mukha ni Numigal. Ang titig niya ay tila matalim na espada. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Juan. Agad namang nagbabala si Maria, mag-iingat ka. Ngunit sa isang iglap, nawala ang ating bida, parang bula. Sa susunod na kisap mata, nasa likod na siya ni Zamora at malamig niyang winika. Soul resist. Agad nawalan ng malay si Zamora, bumagsak na parang isang walang buhay na manika. Kitang-kita ang pagkabigla sa mukha ni Numigal. Hindi niya man lang nakita na lumipat ng lugar ang ating bida. Sa isang iglap, siya'y nawala. Inutusan ng ating bida si Junjun. Pagalingin mo sila, ngayon din. Walang pag-aatubili, agad naman itong sumunod sa kanyang master. Muling nagtaka ang lahat. Paanong napakabilis nito? Paanong isang napakalakas na lich ay sumusunod lamang sa kanya? Muling humarap si Juan sa Demon Lord. Nakatulala si Numigal. Sa kanyang isipan ay nag-aalab ang katanungan. Ano itong nararamdaman ko? Mariing bumulong ang ating bida. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Umalis ka na rito. Ngunit sa kanyang sariling isipan, ibang damdamin ang nangingibabaw. At sana may pagkain na pagkatapos nito dahil nagugutom na ako. Naggalit si Numigal at buong lakas na sumigaw. Mula sa kanyang sigaw, biglang lumabas ang isang napakalaking itim na slash na bumaon sa kalangitan. Ngunit sa isang iglap, nawala ang isang kamay ni Numigal. Nakatulala siya, hindi makapaniwala. Nagtataka kung ano ang nangyari. Maging ang mga nakikitang kasamahan ay gulat na gulat. Isang atake lang at nawala ang kamay ng Demon Lord. Makikita naman si Juan. Ang kanyang isang kamay ay naglalagablab. Hawak ang isang dagger na nagliliyab at ang kanyang bisig ay binalot ng itim na enerhiya. Napatigil si Maria, agad siyang nagtanong kay Zamora. Ano ang nangyayari sa kamay ng ating bida? Sumagot si Zamora, nanginginig ang tinig. Iyan ang Third Awakening. Tulad ni Lapu-Lapu, kaya niyang magpalit anyo bilang isang golden legendary assassin at ang kanyang lakas ay magiging 10 beses na mas malakas. Pero, bakit? Bakit isang kamay lang ang ginamit niya upang gawin ito? Hindi. Hindi ito normal. Ibang level na siya. Ngunit biglang sumabat si Junjun, matigas ang pananalita. Mali ka. Hindi iyan ang Third Awakening ng aking master, kundi Second Awakening pa lang. Lubos silang nagulat, hindi makapaniwala. Muling napatanong si Burgos, Paano posible na sa Second Awakening pa lamang, nakakapagpalit anyo na siya? Dahan-dahang yumuko si Junjun. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kakaiba ang aking master? Nakakatakot siya? Higit pa sa lahat ng nakita ko. Muling nagsalita si Juan. Mariin ang tinig at malamig ang titig. Ito na ang huling pagkakataon na sasabihin ko. Umalis ka na. Ngunit tumawa ng malakas si Numigal. Ang tinig niya ay puno ng paghamak. Akala mo ba?
Matatakot ako sa ginawa mo. At sa harap ng lahat, ibinalik niya ang kanyang nawalang kamay gamit ang fast regeneration. Pagdakay ginamit niya ang kanyang pinakamapangwasak na kapangyarihan, Shadow Dominion. Ngunit laking gulat niya nang mapansin. Walang epekto ito kay Juan. Paano? Paano nangyari ito? Paanong ang Shadow Dominion ay walang silbi? Sa matinding galit, pinalawak ni Numigal ang kanyang dominyon. Binalot ang buong lugar ng walang hanggang kadiliman. Mula rito, sumugod ang napakaraming aninong matutulis, sabay-sabay na umatake kay Juan. Ngunit biglang naglaho ang ating bida. Gumamit siya ng Shadow Step, Level 3. At sa isang iglap, naging 3 ang kanyang anyo, sabay-sabay na umiwas at lumilipad sa gitna ng mga anino. Muli namang nagpakawala si Numigal ng kanyang umbral chain, mga kadena ng dilim na handang punitin ang kaluluwa ng sino mang mahuli. Ngunit kahit anong pilit, hindi niya mahuli si Juan. Sobra ang bilis, sobra ang liksi. Biglang naramdaman ni Numigal, may malamig na presensya sa kanyang likuran. Hindi maaari! Ngunit huli na ang lahat. Bago pa siya makagalaw, tinamaan siya ng Shadow Slash. Isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Pagbalik ng liwanag, sugatan na si Numigal. Halos hindi makapaniwala. Bakit? Bakit napakalakas mo? Ikaw ba talaga si Lapu-Lapu? Ang alam ko, hindi siya ganito kalakas. Ngunit sa harap niya, nakatayo si Juan, balot ng nakakatakot na aura, mas maliwanag kaysa sa dilim ng Dominion. Isang patunay lamang na hindi siya si Lapu-Lapu. Isa siyang ganap na iba, dating jobless, ngunit ngayon naging pinakamalakas dahil sa isang kalawangin na itak. Dahan-dahan nang nararamdaman ni Numigal ang kakaibang panghihina. Unti-unting nauubos ang kanyang mana, at sa kabila ng kanyang pagsisikap, hirap na siyang mag-regenerate. Anong nangyayari sa akin? Bulong niya habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam ang lihim na kapangyarihan ng Bakunawa. Level 3. Isang kakayahang kaya lamang ma-activate kung masusugatan ang kalaban. Ang kapangyarihang higupin at lamunin ang lahat ng masamang enerhiya. Habang papalapit si Juan, malamig at walang bakas ng takot, mariin niyang binitawan ang salita, Shadow Reaper. At sa mismong sandaling iyon, mas lumakas pa ang itim na enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan. Lumipas ang ilang minuto, ang dilim ay bumalot sa buong paligid, hangin na nagiging mabigat, mga aninong gumagalaw na tila may sariling buhay. Nagsimulang mabuo ang bagong anyo. Ang aura ng kamatayan ay dumagan sa lahat ng naroon, na para bang mismong impyerno ay bumukas. At nang matapos, nakatayo sa kanilang harapan ang Shadow Reaper, ang ikalawang anyo ng Bakunawa. Balot ng itim na apoy ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pulang liwanag, at bawat hakbang ay parang paghatol ng isang Diyos ng dilim. Ang mismong presensya niya ay nagdidikta ng takot at paggalang, isang nilalang na hindi na basta tao. Gulat na gulat si Maria, napasigaw, imposible. Maging si Boyax at si Burgos ay hindi makapaniwala, ramdam ang bigat ng enerhiya. Nanginginig ang tinig ni Boyax. Ano ang nangyayari? Paano ang isang tulad niya nagtataglay ng ganitong kalakas na kapangyarihan? Sino ba talaga siya? Natigilan si Maria, ngunit sa kanyang mga mata, may bakas ng pag-asa. Mahinahon ngunit mariin niyang sinabi, Siya ang matagal na nating hinahanap. Samantala, sa Hunter Association Headquarters, nagkaroon ng kaguluhan. Biglang nagkaroon ng malalalim na bitak ang crystal detector, isang bagay na hindi pa nila nasasaksihan. Ang mga mata ng lahat ay napako sa nagkikislapang kristal na nagbabanta ng pagkawasak. Ganito ba kalakas ang Demon Lord? Sigaw ng isang opisyal, ngunit agad na umiling ang katiwala at sinabing, ayon sa tagasuri, Hindi ito gawa ng Demon Lord. Ito'y nagmumula sa ibang tao. Napabuntong hininga ang Grandmaster
Ngunit sa kanyang isipan, tanging isang tanong lang ang paulit-ulit. Sino ka? Sino ka na may ganitong uri ng kapangyarihan? Sa kasalukuyan, muling tumayo si Numigal, sugatan ngunit matatag, at ginamit ang kanyang pinakamalupit na mental technique, Nightmare Manifestation. Biglang bumulusok ang kanyang diwa papasok sa isipan ni Juan. Ngunit laking pagtataka niya. Kadiliman lang ang bumabalot, blangkong espasyo, walang alaala, walang trauma, walang kinakatakutan, hanggang sa biglang nagsulputan ang mga imahe, hindi bangungot, hindi mga halimaw, kundi mga pagkain. Libu-libong larawan ng tinapay, karne, prutas, pancit, at isaw ang naglitawan sa walang hanggang dilim. Natigilan si Numigal. Ano ito? Wala ba siyang kinatatakutan? Wala bang problema sa kanyang puso? Bakit pagkain ang lumalabas? At bago pa siya makapagsalita, isang napakalaking anino ang lumitaw. Kinain nito ang lahat ng imahe sa paligid, sinlakas ng isang halimaw na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ay tumitig ito diretso kay Numigal, sabay lumapit ng mabilis. Mula sa kanyang dibdib, dumaloy ang isang hindi maipaliwanag na takot. Agad niyang pinawalang bisa ang sariling kakayahan. Pagbalik sa kasalukuyan, hingal na hingal si Numigal, habang nakatitig kay Juan. Anong klaseng nilalang ka? Bakit wala kang galit, kalungkutan, o takot? Ngumiti lamang si Juan, at sa malamig ngunit payapang tinig ay sumagot, Ako si Juan, isang walang trabaho, at lahat ng galit, lungkot, at takot. Wala akong ganoon. Kontento ako sa kalagayan ko. Masaya ako. Sa buhay kasama ang kapatid ko. Ngumiti si Numigal, ngunit ngayon ay may halong paghanga. Nakakatuwa. May isang mortal palang walang pinoproblema sa buhay. Hindi ko makakalimutan ito, Juan. Hindi ko makakalimutan ang pangalan mo. At sa puntong iyon, pumutok ang kanyang kapangyarihan. Naglabas siya ng napakalakas na aura, umaalon sa buong paligid. Itinaas niya ang kamay at ginamit ang kanyang ultimate, Eclipse Strike. Mula sa langit, isang napakalaking bola ng kadiliman, parang isang bulalakaw, ang bumagsak pababa, nagbabadyang durugin ang lahat ng nasa paligid. Ngunit hindi umatras si Juan. Tumalon siya, hawak ang kanyang itak na nagliliyab ng anino. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang kapangyarihan ang gumising. Bakunawa Strike, sigaw niya. At mula sa kailaliman ng Cosmic Shadow, sumulpot ang isang napakalaking nilalang. Astral Bakunawa Dragon, isang colossal shadow serpent, balot ng cosmic fire at kadiliman, ang humarap sa bulalakaw. Ang buong kalangitan ay kumulog at ang dalawang napakalupit na puwersa ay sumalpok at yumanig ang buong mundo. Kinakain ng mahiwagang enerhiya ang ultimate ni Numigal at laking gulat nito. Biglang tumungo ang Bakunawa kay Numigal. Nagpakawala ng isang nakamamatay na orbital strike na sumabog sa hugis ng Lunar Eclipse Blast. Pagkalipas ng ilang segundo, makikita ang unti-unting pagkalusaw ni Numigal. Dito ginamit ni Juan ang kanyang Shadow Plunder, level 3, at nakakuha siya ng 2 kakilakilabot na kakayahan. Fast Regeneration at Eclipse Strike. Hindi siya doon natapos. Ginamit din niya ang Necromancy Ascended at sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng kauna-unahang commander ang ating bida. Pinangalanan niya itong si Aklas dahil naalala niya ang kanyang idolo sa flip-top na may mahabang buhok. Samantala, hindi makita ni na Maria ang buong naganap dahil natakpan ng makapal na usok ang paligid. Ngunit may narinig silang tinig, si Burgos, na nakangiti at nagsabing, sa wakas, nagkaroon na rin ng bagong legendary hero ang Pilipinas. Nagulat si Boyax at agad na nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ngunit ngumiti lamang si Burgos at sumagot, wala na ang presensya at ang mga bitak sa langit ay nawalan patunay na tapos na ang lahat. Nagtagumpay ang ating bida na tapusin ang Demon Lord. Sa Hunter Association, narinig ang ulat. Ang katiwala ay nakangiti habang umiiyak sa tuwa sapagkat natalo na ang matinding halimaw. Tumawa ng malakas ang Grandmaster at buong sigla niyang inihayag.
Ligtas na ang lahat, maaari na kayong bumalik sa syudad. At doon, nag-uumapaw ang saya at pag-asa ng bawat isa. Tanda ng isang bagong yugto matapos ang tagumpay ng ating bayaning si Juan. Si Juan naman ay bumalik na sa kanyang normal na anyo at pabirong sinabi, "Grabe, nagugutom na ako." Agad niyang tinawag si Junjun at iniutos, "Maglagay ka na ng portal papunta sa bahay natin. Kailangan ko ng kumain." Agad namang lumapit si Burgos, puno ng respeto at pasasalamat. "Maraming salamat sa pagliligtas sa Pilipinas," wika niya. "Ngayon, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan?" Ngumiti lamang ang ating bida at simple niyang sagot, "Juan, isang jobless." Pagkasabi noon, nagmadali siyang umalis at nagpaalam. Maya-maya ay nagising ang iba pang mga bayani. Nagtataka kung paano sila ligtas at bakit wala silang sugat. Ngumiti si Maria at sinabi, "Magpasalamat kayo kay Junjun." Nagulat sila at nagtanong si Manny, "Nasaan na siya?" Sumagot si Maria, "Wala na. Umalis na siya. Siya ang alalay ng hunter na matagal na nating hinahanap." Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumalik sa normal ang Maynila. Ang mga nasirang lugar ay muling naayos at sa Hunter Association, nagtipon ang lahat para sa isang mahalagang pagpupulong. Naroon ang mga guild masters at tumayo mismo sila Lapu-Lapu upang magsalita. Kailangan ng bawat isa na magtaglay ng legendary weapon upang mas mabilis na makamit ang legendary rank. Ang mga artifact at sandata na ito ay nagkalat sa buong Pilipinas, ngunit hanggang ngayon, wala pa ni isa ang nakakuha. Ipinaliwanag pa niya. Batay sa ating impormasyon, karamihan sa mga legendary weapon ay mula sa mga bayani na namatay noon. Hindi lamang ito nagising dahil nahulog sa laban o hindi isinama sa kanilang libing. Ngayon, ang ating misyon ay hanapin at taglayin ang mga sandatang iyon. Sa huli, mariin niyang wika. Kapag handa na ang lahat, tayo ang mismong aatake sa kuta ng kalaban. Sabay-sabay namang sumang-ayon ng lahat. Samantala, ang tatlong martir ay nagsimula ng pumasok sa iba't ibang dungeon upang maabot ang kanilang mithiin, ang maging legendary rank. At ang ating bida, si Juan, ay muling namuhay sa katahimikan. Nakikita siyang nakikipaglaro sa kanyang kapatid na tila ba nakalimot pansamantala sa bigat ng kanyang kapalaran. Sa piling ng kanyang pamilya, kinuha na rin nila ang regular na yaya, si Lalin, upang tulungan sila sa araw-araw. Dito nagtatapos ang unang season ng Isang Jobless Noon, naging pinakamalakas dahil sa Kalawanging Itak, isang orihinal na kwento mula sa Pinoy Ori Manhus. Sana'y nagustuhan ninyo ang naging paglalakbay ni Juan at patuloy ninyong suportahan ang ating kwento. Huwag nating hayaang mapirata ito. Mas mahalaga ang tunay na suporta mula sa ating komunidad. I-comment nyo na kung ano ang inyong opinyon at kung sino ang nais nyong makaharap ni Juan sa susunod na kabanata. Baka isa sa mga mungkahi ninyo ang mapasama sa ating Season 2. I-share na rin ito sa mga kakilala nyong mahilig sa ganitong klaseng content. Muli, maraming salamat mga kamanhus. Hanggang sa muli!